Dito ngayon. Ha? Close up mo dun sa batang dadasalan niya, okay? Tapos paano mo pupunta kay Arman, sama mo yung altar tsaka yung crucifix. Oh, tapos i-close up mo. Pag hinawakan niya yung bata, close up mo dun. Yan, close up mo yan. Kama? Good. Close up mo, yun yung kamay niya sa dibdib. Kunin mo yung kamay, ha? Sa bata. Ingay mo kasi. Di kaya paaalis na tayo dito? Hindi tayo paalisin dito niyan. Alam niya namang cover ko yung healing session niya today. Sige, close mo kay Arman. Close mo kay Arman. Kunin mo kung ano sasabihin sa akin, ha? Tumayo ho kayo. Hindi nyo kaya dahil inuunahan kayo ng takot. Umawa kayo sa akin. Lumakad kayo. Sige, lumakad kayo. Diretso. Sa Diyos kayo magpasalamat, hindi mo sa akin. Pwede na kayo umuwi na naglalakad niyan. Sige. Full shot mo. Papahinga muna ako. Sige, sundan mo lang sila sa labas. Sandali na po. Magme-merienda lang po si Arman. Mamaya na po. Maghintay lang po tayo ng konti. Magme-merienda lang po siya. Magsiipo na lang muna tayo. Marami pong salamat, ha? Mamaya na lang po. Kanino galing tong lechon? Galing kay Atty. Morales. Pulutan daw mamaya. Pulutan? Hindi ko kay Morales yan. Bigyan naman kami mamaya ng mga kumpare ko. Pinili ko lang yung ulo. Hindi naman kainin yung katawan. Sige naman, okay na. Follow questions. Mang Arman, Nagpapahinga pa si Arman. Mamaya na lang ulit. Elena, papasukin mo na yan. Baka isipin lang, may tinatago pa tayo rito. salamat. Isang linggo nyo na ako sinusundan, hindi pa ba tapos to? Di ba kayo naniniwala sa ministry namin? Mang Arman, dokumentaryo ang ginagawa ko. Matagal ho talagang gawin yon. Kailangan ng maraming material. Yung pinalakad kong matanda kanina ng lumpo, nakuha niyo ba? Hindi ko dinasalan yon. Maraming ganun dito. Yun ang specialty ko, magpalakad ng lumpo. Yung may cancer, ganun. Hindi basta-basta ang ministry namin. Lahat yun hinihingian namin at meron kaming mga medical records noon. May mga taning na ang buhay. Napapagaling namin. Dapat yun, interviewin nyo rin yun. Salamat, Mang Arman. Pwede ho bang humingi pa ng ibang shot? May mga Ha, follow-up sige. question lang po ako. Salamat. Nick, ito ka lang. Yan. Type shot mo lang para makuha sila. So, Mang Arman, kayo ba tumatanggap ng pera o pagkain lang talaga o mga bulong? Alam mo, ito ang trabahong... Arman, naputol po ang pag-pre-over niyo sa anak ko kanina. Nakikiusap po ako. Alam niyo, Mrs., hindi po naputol ang pagpe-pray over ko. Tinigil ko talaga. I'm sorry po, pero hindi ko mapapagaling ang anak ninyo. Narinig niyo na po si Arman. Pasensya na po kayo. Pasensya na, ha? Halos lahat ng tao rito, alam nila na hindi ko kayang pagaling lahat. Paano niyo nalalaman kung sino pang gagaling at hindi? Hindi ako.
siya nagbubulong sa akin. Ay, sige po. Sige po, salamat. Kayo na bahala dito, ha? Ay, ikaw na bahala dito, ha? Sige po, salamat. Mang Igme! Mag-uwi na kayo nitong lechon para hindi na kayo magluto ng hapunan. Naku, nakakaya naman. Naku, ano ba kayo? May hiya-hiya pa ba sa atin? Sa tagal ng pagsisilpin nyo dito sa Hiling, isang pamilya na tayo, oh. Salamat po. Kumusta nga pala si Aling Rosa? Bakit hindi nyo na sinasama dito para ma-pray over ni Arman? Nagiging violente na eh. Baka manggulo lang dito. Ganun daw talaga pag lumalala ng Alzheimer's. Yun na siguro ang kalbaryo ng asawa ko, kaya tinatanggap ko na lang. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Hindi naman ho lahat biglaang gumagaling eh. Tingnan niyo yung asawa nitong si Belenyo. O ilang linggo rin yung pray over ni Arman bago gumaling. Halos 2 buwan din. Ang akala nga namin hindi na makakasampa sa barko eh. Oh, tingnan nyo. Walang imposible sa Diyos, Mang Igme. Yan ang tandaan nyo. Hayaan nyo, sasabihin ko na rin kay Arman na siya na ang bumisita sa inyo. Oh, sige. Tumuloy na kayo. Dumidilim na. Sige, tutuloy na kami. Maraming salamat sa pagkain. Maraming salamat. Salamat din. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Sila na yata. Bukod kang pinagpala sa Tapusin nyo na babaeng yan. lahat Wala at tayong pinagpala kabarkada. naman ng iyong anak na si Jesus. Oo, sige, tanga yan lang. Para ka na. Oo, sa'yo. Para sa'yo. Makinig sa'yo, hindi pa rin tayo maintindihan niya. May naintindihan ba kayo? Wala ka naintindihan. Lasing ka na eh. Tagay ka na. Reklamo. Ano? Tapos na. Tapos na. Tagay. Tumagay ka na. Oh, tapos na, tapos na. Oh, Arman, sa'yo na. Pare, bilisan mo na nung mamadali. Para may pupuntahan eh. Ayusin mo. Gising na, bango na. Gising na bangon na. Tutulog muna tayo bago tayo gigising. Ikaw kaya kumakanta? Kumakanta? Hindi, pare, mas maganda mamulutan mo muna. Sige na. Sige na. Tama. Kulang sa pulutan. Para nakakaganda ng boses to. Kain ka muna, kain ka muna. Yan. George! Ano? Laok ng manok. Alam ng gagawin. Pare, ayusin mo. Tagay ka muna. Kumakanta na nga eh. Tilaok Ayusin. Ano? Sanang ng gagaling. Ngunit ang mga ibon. Punta ka muna. Punta ka. Pare, kaya mo pa. Hindi mo na. Okay. Gising na. Sino ba talaga yung Mel? Bago na. Saan ba sa inyo? Bol.
Gising ka pa, no? Lagi ka namang gising kapag umiinom ako eh. Sige na, sermo na muna ako. Yan ang pampatulog ko. Ano pa gusto mong gawin ko? Magsantu-santuhan ako. Porket nagpapagaling ako ng maraming may sakit. Hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako iinom. Ganon, magpapakabanal na ako. Elena, isip-isipin mo nga sa dinami-dami namang may sakit na pumupunta sa akin. Kung hindi pa ako magpapakasaya, baka mauna pa ako magkasakit at mamatay sa kanila. Hindi na nga ako nagsasalita eh. Hindi ka na nga nakikinig. Wala ka rin pakialam kung anong nararamdaman ko. Nagpapagaling ka nga ng ibang tao, pero itong simpleng problema natin mag-asawa, hindi mo mabigyan ng lunas. Ano ang problema natin? Yun ang problema, Arman. Hindi mo alam na may problema tayo! Wala nga tayong problema eh. Tapos hahanap ka pa ng problema. Pag nahanap mo yung problema, siyempre hanapan mo ng solusyon yun. Ba't mo pa hanapin yung problema? Mabuti nga ako, hindi ko alam ang problema tayo. Isipin mo kung hindi mo rin alam na may problema tayo. Eh di maligaya tayong dalawa. Wala tayong problema. Ewan mo rito sa asawa ko to. Sarap? Sino ka? Nay, ako po si Bilen. Ako po ang anak ninyo. Paano kita magiging anak eh? Ang pangit-pangit mo. Nay, kain na lang kayo. Thank you. Ay, Arman. Sarap. Magandang gabi. Ay, magandang gabi. Magandang gabi po, Aling Rosa, Belen. Ano po? Salamat. Nadaan lang ako, Mang Igme, dahil nabalitaan ko si Aling Rosa. Hindi mo na pala madala sa bahay para sa healing. Kamusta po kayo, Aling Rosa? Natatandaan niyo po ba ako? Ikaw yung asawa niya. Nay, hindi ko po siya asawa. Si Edgar po ang asawa ko. Kilala niyo po ba si Edgar? Yung seaman. Yun na nga, Nay. Tama. Seaman nga si Edgar. Naalala niyo na siya? Pero hindi siya asawa mo. Siya. Nay. Sinungaling ka. Rosa, tama na yan. Siguro dadaling ko muna siya sa kwarto, ha? Sige. Ay, Rosa, doon na tayo sa kwarto. Tara. Thank you. Sige, Aling Rosa. Okay ka lang? Pag nawalan pala ng alaala ang isang tao, daig pa ang isang patay. Araw-araw parang hinihila ka na rin nila sa kanilang hukay. Arman, huwag dito.
buwan po ang binigay na taning sa akin ng aking doktor. Ni minsan, hindi ako humingi ng milagro sa aking may kapal. But with God's grace and mercy, dinala niya ako sa mga pangyayaring ito kay Brother Arman. Isang kaibigan ko na po ang pinagaling ni Brother Arman sa isang malubhang sakit. Kaya nung niyaya ako ng kaibigan kong ito na pumunta dito, hindi na ako nag-atubiling pumunta. Mga kaibigan, mga kapatid sa Diyos, that was 5 years ago. Nandito pa rin ako. Kausap kayong lahat. Ngayon, naniniwala na tayo na ang Diyos ay nariyan lamang sa atin. Kapag humihingi tayo ng taus-puso, nakikinig lamang siya. Kanina nga pagpasok ko dito, tuwang-tuwa ako. Nakikita ko ang dami natin. Ang dami nating naniniwala. Tuloy-tuloy lang po tayong maniniwala sa Diyos. Huwag tayong titigil. Mas masunod. Mas masunod. O magpahinga ka muna, mahihilo ka lang ulit. Elena, pasensya ka na. Ano bang pasensya? Ikaw nga itong napapabayaan ng sarili dahil sa pagsisilbi mo dito eh. Sabi mo Mang Igne, hindi ka raw nananghalian dahil mamadali kang pumunta rito. Kaya ka siguro nahilo. Sobra rin kasing init kanina eh. Lena, kumusta na yan? Kumusta ka na, Belen? Mga kasama pa sa'yo bumangon. Huwag niyo ako alalahanin. Naku, siguradong nagugutom ka, ha? Kukuha muna kita ng pagkain. Mabuti pa nga. Huwag na, Elena. Ano pang wag na? Ayan, namumutla ka pa. Mabilis lang ako. Arman, ikaw naman ang bahala Sige, sa akin. sige. Kumusta ka na? Arman, natatakot ako. Bakit? May sakit ka ba? Baka buntis ako. Nagpatingin ka na ba? Sigurado ka ba dyan? Makakabuti ang sabaw nito sa'yo. Salamat. Sige, kumain ka. Di pa kumain yun eh. Oo nga. Flor, pakilagay nga sa tirikan ng kandila. Maraming salamat, ha. Maigme, si Belen hindi nyo kasama? Oo nga ho, eh. Nagiging bayolente na naman si Rosa, eh. Hindi na kayang bantayan ng katulong mag-isa, eh. Sobra nga nanghihinayang na hindi siya makakapunta dito ngayon. Ano ba? Arman, may napapansin ka ba sa anak ko? Ano napapansin? Para kasing nagiging lalong malungkutin itong nakaraang araw, eh. Tinanong ko nga si Elena kung merong nababanggit na problema si Belen. Anong sabi ni Elena? Wala naman. Siguro namimiss siya lang si Edgar. Isang taon na rin hindi nakakauwi yun, eh. Pero di baling na. Siguradong magiging masaya naman si Belen sa birthday niya, eh. Arman, sa atin lang to, ah. Uuwi si Edgar sa isang buwan. So, surpresahin niya si Belen. At ang sabi ni Edgar, magtatagal daw siya dito. Siguro naman,
makakabuo na ng bata yung dalawa. Aba, matagal ko nang hinihintay na magkaapo. Belen, yung maiinom ni Arman. Habang tumatagal, lalong umiinit. Magpapatimpla ako nito para mapresko naman tayo. No? Ako na lang yan, ikaw. Bakit kayo nandito, ha? May hingi lang akong pabor kay Mang Arman po. Nagpapahinga pa si Hindi Arman. po ako magtatagal. May pakikiusap lang Mga po. Igme, sige na. Tuloy mo na yan. Mang Arman, Oo nga, di ba napag-pray na kita kanina? opo. Oo, ano pa kailangan mo? Pero Mang Arman, naniniwala po talaga kasi ako na mapapagaling ako ng Diyos sa tulong ninyo. Pero pwede ko po bang mahingi yung bimpo ninyo? Yung bimpo. Opo, nakikiusap po ako. Yung pinupunas po sa inyo ng asawa ninyo. Ayun. Salamat. Salamat po. Diyos ko. Nagsusumama po ako sa inyo. Tulugan niyo po ako ng kaunting awa. Ito yung address ng doktor na kakilala ko sa Maynila. Andiyan na yung perang dapat mong gamitin. Anong klaseng tao ka? Binigyan ka ng kapangyarihang magpagaling, pero gusto mong patayin ko itong dinadala ko? Wala ka na bang konsensya, ha? Ano kaya kung lumabas ako ngayon at ipagsigawan ko sa lahat ng tungkol dito? Siguro naman matatauhan ka. Hindi ko alam na haabot tayo sa ganito. Hindi ko rin na alam kung anong dapat natin gawin. Ang alam ko lang, maraming tao nananampalataya sa akin at naniniwala sa kakayahan ko magpagaling na may sakit. Kapag sumabog tong skandalo ito, lahat ng mga taong yan, mawawala ng pag-asa.
Bahala ka kung anong desisyon mo. Yun ang gagawin natin. Yun ang gagawin ko. Gagalang ko yan. Kung anong gusto mo mangyari, wala akong magagawa. Tatanggapin ko. Pulang ko kayo, pulang ko kayo. Oh, anak, may pupuntahan ka ba? Tay, pupunta lang po ako sa Maynila. Ang ganito kaaga. Alas 5 pa lang ah. May kaibigan lang po akong pupuntahan, Tay. Uuwi rin ako mamayang gabi. Ang aga niyo yatang nagising. Yung nanay mo, hindi ako patulogin ito eh. Paano yung healing service mamayang gabi? Nagpaalam na po ako kay Arman. Alam niyang hindi ako makaka-attend mamaya. Sige anak ha, mag-iingat ka. Sige, Tay. Nay, sarap na sarap kayo dyan sa saging ah. Gusto niyo pa? Nak, huwag ka nang tumuloy. Baka ka mapahamak. Nay? Ako, sige na anak. Ay, tumuloy ka na, baka matraffic ka, ha? Sige na. Sige. Ingat ka, ha? Sino ka? Hello? Hello? Belen? Belen? Arman? Belen? Anak,
Nakatulog ako sa bus, papunta rito. Pagising ko, basang-basa na ako ng dugo, Arman. Pinaparusahan ako ng Diyos. Nagagalit siya sa ginagawa ko. Tinatakot mo lang ang sarili mo, hindi totoo yan. Masusunog ang kaluluwa ko sa impyerno. Mapupunta ako sa impyerno, Arman. Ah! Belen! Belen! Panginoon! Tulungan niyo po kami, patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala, Panginoon. Ligtas niyo po si Belen sa tiyak na kamatayan. Tulungan niyo po ako, Panginoon! Nangyari? Wala na sakit, Belen. Natuyo na, Belen. Pinagaling ka na ng Diyos. Sige na. Malis tayo dito. Ihatid na kita. Naku, kung sabihin masakit na naman yung ngipin mo. Tingnan nga. Ako. Bulok na. Kasi naman bulok na, wala pang tigil sa pagkain ng mga matatamis. Dapat dalhin sa dentista to para mabunot na. Ayoko, Daddy. Ang sabihin, pagpe-pray ko na naman yan, tapos mawawala ang sakit. Ganun din, mabubulok din yan. Sige na, Daddy. Please. Sige, sige. Okay, okay. Umayos. Pikit. Sige. Ano? Sakit pa ba? Wala na, Daddy. Hoy, Sammy! Pero kailangan dalhin sa dentista yan. Sasabihin ko sa nanay mo. Hindi na. Hoy, Sammy! Anong problema yun si Belen? Oo nga eh. Inabutan ko sa simbahan. Nakaluhod, umiiyak. Nang lapitan ko at tanungin ko anong problema, ayaw namang magsalita. May nabanggit ba siya sa'yo? Wala. May sinabi ba siya sa'yo? Si Mang Igme, ganun din na parang nagtataka siya sa mga kinikilos niya si Belen. Mga nakaraang araw. Baka depressed. Kung tutuusin, hindi naman madali ang sitwasyon niya eh. May nanay na inaalagaan. May asawang nasa malayong lugar. Buti sana kung may anak sila na pwedeng makapaglibang sa kanya. Pero sa isang linggo, darating na si Edgar. Siguradong masusurpresa yan si Belen. Hindi na yan malulungkot.
Edgar, ha? Nakikatawan, ha? Ay, Elena, Arman, ay magandang gabi. Maraming salamat na nakapunta kayo. Edgar, andito sila Arman, tsaka si Elena. Uy! Pare! Kumusta na? Ayun na! Ay, ito, maayos pa rin. Parang hindi nagkasakit to. Hindi na bali. Maraming salamat, ha? Salamat talaga sa tingnan mo ko. Wow! Ari, kaya pa rin sikat ako doon. Nasaan si Belen? Ay, pinasaglit ko muna sa bayan para maipusit ko to si Edgar para hindi niya malaman. Surprise sa'yo. Talaga. At ako, may sorpresa sa inyo. Pasalubong. Salamat. Nasabi ko pa yung sorpresa ko. Pero, kayo, meron din ako sa inyo. Para alam ko yun, ha? Andiyan si Belen, magtago muna kayo. Magtago muna kayo. Bilis, bilis. Tay? Edgar? Namiss kita. Belen, ako na yan. Samahan mo na lang dun yung asawa mo. Naku, wag mo ako Ako, intindihin. mag-enjoy ka rin. Birthday mo ito, ano? Hindi ka dapat nagsisilbi. Okay lang. Wala rin naman akong gagawin doon eh. Sa bagay tayo talagang mga asawa, kaya birthday o may sakit, unahin lagi kapakanan ng pamilya. Tama. Minsan nakakapagod din, ano? Okay lang, okay lang. Walang sana ako ng pulutan, tsaka yelo. Ako na maglalabas nitong yelo. Arman, ikaw na lang maglabas ng pulutan. Oh, sige, sige. Akala mo ba ligtas na tayo, ha? Nagpa-examine ako. May maling ginawa sa akin ng doktor mo sa Maynila. Hindi na ako magkakaanak kahit kailan, Arman. Pinagbabayaran ko ng kasalanang nagawa ko. Isang araw, sisingilin ka rin. Magbabayad tayong lahat. Naligo na ako. Belen. Belen. Ano nangyari sa'yo? Belen. Belen. Sandali. Bakit?
Sammy, kakain na. Bigyan mo na nga ng tubig ito. Arman! Kakain na! Sammy, mamaya na yung laro. Halika na dito. Mami, ano yun? Saan nagagaling yun? Ano yun? Ganun? Naririnig mo yun? Galing sa labas? Parang doon sa altar yun ah. Len? Ano nangyayari sa'yo? Len, tama na. Len, tama na. Tama na, Bilen! Kailangan pagbayaran ko kasalanan ko. 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 Len, tama na. Akala mo ba ligtas na tayo, ha? Nagpa-exam mo ba may maling ginawa sa akin ng doktor mo sa may maling ginawa sa akin ng doktor mo sa nagbabayaran ko ng kasalanan na gawa ko. Isang araw ng kasalanan na gawa ko. Sisimple ka rin. Magbabayad tayo lahat. Magbabayad lahat. Arman? Alabas lang ako sandali, hindi ako makatulog. Papahangin lang ako. Mang Arman, Oh, ikaw na naman. Di ba ba tapos yung documentary mo?
Tapos na po. Sigurado pag nakita to ng mga tao, mas maraming magdadagsa ang mga pasyente dito sa inyo. Kung kayo naniniwala ka na sa mga milagro nangyayari dito. Nung simula, hindi. Pero maraming pruweba. Tsaka lahat yung pabor sa'yo. Maski naman ako, hindi ko makakaila yung mga medical records ng mga cancer patients na napagaling niyo. Marami ring nakuna ng camera ko. Maski ako, nasaksihan ko yung dumpon na palakad niyo. Yung ketongi na biglang gumaling yung mga sugat sa mukha. Pero hindi lang yun yung mga milagrong natuklasan ko. Ano ba kailangan mo sa akin? Mang Arman, di ako ganong klaseng tao. Wala akong habol sa inyo. Actually, ito lang naman talaga ang pinunta ko dito. Sa'yo na ho yan. Hindi ko maintindihan. Ang pinunta ko naman ho dito para malaman kung totoo o hindi mga milagro ninyo. Kung ano kayo, sa totoong buhay, wala na akong pakialam doon. Bahala na ho kayong ayusin yan. Mang Arman, may kapangyarihan mo kayo. Sana gamitin namin sa maayos. Sammy! Sammy! Kanina pa kita tinatawag Oy, bangon ka na. Mami, nangihina ako. Naku, nanghihina ka kasi nasobrahan ka na ng tulog. Bangon ka na, ha? Prepare ko na yung favorite breakfast mo. Mami, saan ang tiyan ko? Naku, lahat na lang masakit. Saan pa masakit? Ikis na lang ni Mami. Mwah! Gusto mo lang yata magpabuhat ha? Saan galing to? Mami, saan ang tiyan ko? Arman! Arman! Hey! Saan galing yan? Hindi ko alam, nakita ko na lang ang dugo. Sami? Sami? May nakitang polyps sa colon ng anak niyo, and I'm really sorry to say they're cancerous. Importanteng maoperahan ang anak niyo sa lalong madaling panahon. Daddy, masakit pa rin. Sa amin ganito. Kapag may nararamdaman ka sakit, isipin mo, nasa loob ka ng kuweba. At sa kuwebang ito, maraming candy, maraming kalaro. Doon sa kuwebang yun, masayang-masaya. At hindi ka masusundan ng kahit na anong klaseng sakit. Doon ka muna sa kuwebang yun. Habang ang daddy ay naghahanap ng lunas sa sakit mo. Ha? Huwag kang aalis sa kuwebang yun. Sige, matulog ka lang. Kanina ka pa nandito. Magpahinga ka muna. Wala akong maitulong sa anak natin. Elena. Hindi naman lahat kumagaling sa instant healing, di ba, Arman? May mga pasyente ka rin na ilang ulit pumunta rito bago mo napagaling. Baka ganun din si Sammy.
kinuha ulit ng Panginoon ang kapangyarihan ko magpagaling. Binawi niya. Ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi naman ganyan ang Diyos. Hindi siya magbibigay ng biyaya para lang bigla niyang bawiin sa'yo. Dito sa kabila. Babangon tayo. Dahan-dahan lang. Sabi mo sa akin kapag masakit, ha? Tutulungan kita. Aray! Uulitin natin. Dahan-dahan lang. Babangon tayo. Sige. Masakit ba? Tutulungan kitang tumayo, ha? Dahan-dahan din. Sige, dali lang. Dahan-dahan. Lalakad ka, ha? Sige, hanggang dito muna. Masakit ba? Mababa ka, dahan-dahan. Sige. Pare, ayoko sanang madiliin yung desisyon ninyo. Pero lalo lamang malalagay sa peligro si Sammy kung i-delay natin ang operasyon. Ito, consent form. Para makapag-desisyon kayo, pare. Tawagan nyo na lang ako sa oras na makapag-desisyon na kayo ni Mare. Ha? Salamat, pare. Ay, si Luz na lang mag-aatid sa'yo. Hindi ka na namin atid, ha? Okay lang. Kaya, Mare.
Hindi natin siya kailangang ipasok sa ospital. Naniniwala akong mapapagaling mo si Sammy. Elena, kung mapapagaling ko si Sammy, matagal ko na napagaling yan, eh lalo lang lumalala yung kalagayan ng bata. Kita mo naman. Kasi kulang ka sa pananampalataya. Elena, hindi pananampalataya ako kaya ako nakakapagpagaling ng tao. At lalong hindi rin sa pananampalataya ako kaya nagkakaroon ng milagro. Hindi katauhan ko ang basihan. Dahil kung pagbabasihan lang yung pagkatao ko, hindi ako karapat-dapat. Alam mo yan, Elena. Pero ang dami mo nang napagaling. Kung ang ibang tao kaya mong tulungan, bakit hindi ang sarili mong anak? Ano, nakikiusap lang tayo. Nakikiusap lang tayo sa Diyos. At dahil nakikiusap lang tayo, Elena, hindi sa lahat ng panahon mapagbibigyan tayo. Madalas, yung mga tao, alam ko, isang tingin ko pa lang, alam ko kung mapapagaling ko o hindi. Si Sammy, kahit anak natin niya, alam ko hindi ko siya mapapagaling. Huwag kang magsalita ng ganyan! Gagaling ang anak natin. Bakit ka pa binigyan ng kapangyarihang magpagaling kung sarili mong pamilya hindi mo maligtas? Elena, siguro ito na yung panahon na dapat ipaubayan na natin ang bagay na to sa ibang tao, ibang kamay. Dahil ako wala na akong magagawa sa anak natin. Tanggapin na natin yon. Elena. Elena. Makikiraan lang ho. Makikiraan lang ho. Alex, nasa po si Sige ho, sandali lang ho at pupuntahan ko ha. Sandali lang po ha. Sige, dyan lang po kayo at pupuntahan ko. Arman? Arman? Arman, pasensya ka na at ngayon lang ulit ako nakabisita. Hindi ko kasi maiwan-iwan si Rosa at si Belen. Yung si Edgar naman, hindi ko maasahan, laging wala. Hindi ko nga alam kung saan nagpupunta yung taong yun. Parang kailan lang, no? Ang tahimik ng buhay. Kumusta si Sammy? Hindi ko yata mapapagaling ang anak ko, mga igwe. May awa ang Diyos. Hindi ka ba lalabas? Naghihintay yung mga tao. Hindi. Maghihintay kami sa'yo. Hindi. Yaman sila maghintay. Mabuti pa, paalisin mo na sila.
Paalisin mo na sila. Arman. Ako na sa bata. Tapos kunin mo yung thermos doon sa loob. Sami? Sami? Pasensya na po. Uwi na po kayo. Hindi na po naghihiling si Sir eh. Sige na po, parang awa niyo na umuwi na po kayo. Pakiusap lang po. Pasensya na po kayo kasi hindi na po talaga naghihiling si Sir eh. Sige na, umuwi na po kayo. Naku, pasensya na po. Naku, pasensya na po talaga. Hindi na po naghihiling si Sir eh. Sige na po. Lalo ka sa mga dito sa init. Sige na, uwi na po kayo. Magkakasakit lang kayo dito ang init-init. Sige na po, uwi na po kayo. Nakikiusap po ako sa inyo. Sige na po, uwi na po kayo. Nakikiusap sila, Arman. Araw-araw na lang natin silang pinagtatabunan. Di mo ako! Hindi ba kayo marunong makinig? Sabing hindi na ako manggagamot. Kung mamamatay kayo, tanggapin nyo na yon. At saka ang kakapal ng mukha ninyo, bakit kayo bibigyan ng milagro ng Diyos at hindi ang anak ko? Magsiuwi na kayo! Lumayas na kayo! Wala nang milagro! Yan, good boy. Daddy, galit po ba si Papa Jesus? Galit sa'yo si Papa Jesus. Naku, hindi magagalit sa'yo si Papa Jesus. Hindi marunong magalit sa'yo yun. Lalo na sa atin. Hindi magagalit yun. At ba't mo naman naisip yun? Kasi may malaking kasalanan ako, Daddy. Ano to? Sabihin mo sa akin. Araw-araw, kumukupit ako dun sa donation box. Yung sinuhulog ng mga may sakit para gumaling. Kaya siguro, nagkasakit din ako, Daddy.
Sa ginawa mong yan, ngayon, tuwang-tuwa sa'yo si Papa Jesus. Masaya siya sa ginawa mo. Kasi umamin ka sa kasalanan ginawa mo. Hindi lahat ng tao kaya gawin yan. Hindi lahat umaamin ng kasalanan nila. Pero ikaw ginawa mo. Kaya love ka ni Papa Jesus. At love na love ka rin ni Daddy. Ha? Busin mo to. Yan. Mas kumain. Naku, mas kumain talaga. Ang aga mong nagising. Hindi pa ako natutulog. Upo ka. Alam mo, Elena, minsan ang tao, nagkakaedad lang. Pero wala namang pinagkakatandaan. Kagabi, napahiya ako sa anak natin. Ako pa itong magulang, ako itong naturuan ng leksyon. May pagtatapat ako sa'yo. Sana mapatawad mo ako. Sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko, nadamay pati pamilya ko. Pamilya natin. Sa puso ko, alam ko, akong dahilan kung bakit nagkasakit si Sammy. Ngayon nagbabayad ako. Nagbabayad ako. At pati anak natin nagdurusa dahil sa akin. Elena! Elena! Ano ba nagawang maghanap ng iba? Ginawa ko lahat ng pwedeng gampanan ng isang babae sa'yo. Asawa, kaibigan, katulong, alalay. Halos punasan ko ang daang nilalakaran mo. Kulang pa rin yun.
Hindi ako laging masaya sa'yo, Arman. Pero tinuruan ko ang sarili kong maging kontento. Sabi ko, ganun talaga ang mag-asawa. Habang tumatagal, nababawasan ang pagmamahal. Basta ang importante, nandun ang respeto. Wala ka ng respeto sa akin, Arman. Kaya wala na rin akong respeto sa'yo. Gar? Oh, man, bakit? Anong ginagawa mo rito? May dala kang maleta. Mag-abroad ka ba ulit? Mabuti pa siguro, dyan na lang tayo sa baba mag-usap. Baka abutan ako dito ni tatay eh. Kumulo ulit ang dugo, no? Sige. Pare, pinalayas ako ni tatay eh. Pinamabayaan ko raw si Belen. Nahihirapan na siya, tapos wala pa ako sa tabi niya. Paano? Hindi ko matisa. Ganun ang sitwasyon niya eh. Ayan. Sa mga bakit tao. Hindi ka masama, Edgar. Kung mayroong taong masama dito ngayon, ako yan. Ako lang yun, Edgar. May pagtatapat ako sa'yo. Tinihingi ko to ng tawad sa'yo. At sana, mapatawad mo ako. Ayaw! Ayaw! Pagpapalaan mo, ginawa mo kay Belen! Hindi ginawa yan! Ano ba nang ginawa sa kanya? Ha? Itanong niyo sa kanya! Itanong niyo sa kanya kung ano pambababoy ang ginawa niya sa asawa ko! Tanong niyo! Ano ibig sabihin ito? Ha? Arman! Ay, nagkarelasyon sila. Nagkarelasyon sila! Hindi lang sila basta nagkarelasyon! Binuntis pa niya ang asawa ko! Pagkatapos pinalaglag niya ang bata! Yun ang dahilan kung bakit hindi na magkanak ang asawa ko, hindi na kami magkakanak! Dahil doon ang baliw ang anak ninyo! Patawarin niyo. Patawarin! Matapos mo sirain ang buhay ko! Sinira mo ang kinabukasan namin! Sinira mo!
Panginoon ko. Inako ko na lahat ng kasalanan ko. Pagalingin niyo naman ang anak ko. Wala siyang kinalaman dito, Panginoon. Parang awa niyo na. Nagsusumamo na ako sa inyo. Pagalingin niyo na yung anak ko. Ako po may kasalanan. Walang hindi nakakakilala sa iyo sa bayang ito, Arman. Matagal na ring binabantayan ng simbahan ang healing services mo. At may kaibigan akong madre na nagsasabing pinagaling mo siya. Arman, kalat na rin ang tungkol sa sakit ng anak mo. At alam ko ang pinagdaraanan mo. Pinaparusahan ako ng Diyos. Kukunin niya ang anak ko bilang kabayaran sa mga kasalanang ginawa ko. Anong katibayan mo? Bakit ba tuwing magkakasakit ang tao o ang mga mahal natin sa buhay, iniisip nating Diyos ang nagbigay nito? Sa Biblia, walang tanging ginagawa ang Diyos kundi magbigay ng biyaya at pagalingin ang mga may karamdaman. God heals. God sanctifies. Kung nanggagamot ang Diyos, hindi niya kokontrahin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbibigay ng karamdaman. Arman, maraming dahilan kung bakit nagkakasakit ang tao. Bakit lagi nating sinisisi ang Diyos? Kung hindi niya ako pinarurusahan, bakit ayaw niyang pagalingin ang anak ko? Bakit si Pope John Paul II, kailanman hindi gumaling ang sakit niya? Bakit si Saint Therese, napakaagang namatay sa tuberculosis? Ganong mga banal na tao sila. Maraming bagay na kahit kailan, hindi maaaring masakop ng kaisipan ng tao. Kahit ako na alagad ng Diyos, hindi ko masasagot ang mga tanong mo. Pero ito lang ang nalalaman ko. Tuwing may pagsubok, napakadali nating sumuko. Napakadali nating talikuran ng Diyos. Kung ang Diyos ay madaling sumuko o kasing daling sumuko sa atin, sa palagay mo ba, narito pa tayong dalawa at pinag-uusapan ang problema mo? Humingi na po ako ng tawad sa lahat, maliban sa inyo. Pasensya na po kayo. Hindi ko kayo lagi naiintindihan. Siguro dahil tuwing nagdarasal ako, hindi na lang ako nagpili.
hindi ako marunong makinig. Diyos ko, ngayon nakikinig ako. Tulungan niyo akong maintindihan. Kung hindi ko maintindihan, tulungan niyo akong tanggapin ang mga nakatakdang mangyari. Nakikinig po ako. Sammy. Sammy. Kanina ka pa niya hinihintay. Daddy, Sammy. kagabi, may lalaki at dumating. Hinawakan niya yung ulo ko. Yung parang ginagawa mo sa akin. Pag masakit yung ngipin ko. Tapos, nawala lahat ng nararamdaman kong sakit. Kala ko nga ikaw yun. Pero, nung hinawakan ko yung kamay niya, may butas sa gitna. Sino siya, Daddy? Sabi niya, sumama daw ako sa kanya. Pero hindi ko siya kilala, Daddy. Sumama ka sa kanya, anak. Sumama ka sa kanya. Huwag mo nang mahigpit ang kamay niya. Dadaling ka niya sa lugar na maraming kalaro. Masaya. At hindi ka niya papabayaan. Hindi ka niya pababayaan, anak. Kahit kailan walang katapusang kasiyahan yun, anak. Basta kumapit ka lang sa kamay niya, anak. Sammy! Sammy! Sammy? Sammy! Sammy! Sammy!
masakit na naman yung ngipin mo. Tingnan nga. Oh. Bulok na. Kasi naman bulok na, wala pang tigil sa pagkain ng mga matatamis. Dapat dali sa dentista to para mabunot na. Ayaw mo, Daddy. Ha? Ayaw ko. Ang sabihin, pag may pray ko na naman yan, tapos mawawala ang sakit. Ganun din, mabubulok din yan. Sige na, Daddy. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Hindi ko na kaya. Arman, magsimula ulit tayo.